Iyan ang ating ingredients mga palalabs. Gagawa tayo ng kutsinta. Meron tayong tapioca, flour, 3/4 cups. Meron tayong sugar, 3/4 cups. Meron tayong vanilla at meron tayong caramel. Caramel ang gagamitin natin pangkulay dahil wala tayong atsuite na pangkulay. Meron tayong salt at water. At yung ating flour. Ating flour na 1 1/2 cup. All-purpose flour. And then, i-add na natin yung ating mga dry ingredients. Sugar. And salt. Lagyan natin ng salt. Konting salt po. Ayan. And yung ating vanilla. Ilalagay na natin yung ating vanilla powder. And then, i-mix lang natin yung ating mga dry ingredients. Haluin lang natin siyang mabuti. Ayan, nahalo na siya. Gamitan natin ng whisk para mas mabilis siyang mahalo. Ayan. Ayan, nahalo na po siya. I-add naman natin yung ating water na 3 3/4. Yung isang bottle nito is 1 cup. Kaya ito ang ginamit kong tubig. And then, dahan-dahan na natin itong isa ilagay. Ayan, dahan-dahan siya. Halo-haloin natin hanggang sa mahalo lahat. Ganyan lang kabilis at kadaling gumawa ng kutsinta mga palalabs. Maganda ito pang business, maganda din pang merienda. Pag gusto mo sa merienda, pwede rin pang almusal. Yan. O diba? Ganyan lang kabilis mga palalabs. Madali lang siyang gawin at hindi yung ingredients niya, hindi kamahalan yung ingredients niya dahil lang all-purpose flour at meron tayong tapioca flour, sugar, vanilla. Yun. Ang bilis lang, di ba? Madali lang ang ingredients ng ating kutsinta. Kaya madali lang siyang gawin. Yan, dahan-dahan na natin ilagay yung ating 3/4 na cups, 2 3/4 cups na water ang ating lalagay sa ating di ba? Ayan na yung mixture ng ating kutsinta mga palalabs. Di ba ganun lang kadali mga palalabs? Ayan. And then, ayan, habang hinahalo-halo natin yan, ayan na yung ating mixture mga palalabs. Diba? Ganun lang kasimple yun mga palalabs. At ilagay na natin yung ating pampakulay. Ginamit ko lang ay caramel mga palalabs dahil wala nga akong pangkulay at ayaw kong gumamit ng food color. Kaya mas pinili kong gumamit ng caramel. Ayan. Yan ang ginamit ko para mas yummy at ang kulay ng ating kutsinta ay magiging brown siya. Ayan. 3 packs ng caramel ang aking ginamit. At haluin na natin. O yan na, di ba mga palalabs, nag-iba na yung kulay ng ating
kutsinta. O diba, ganun lang kasimple mga palalabs. And don't forget mga palalabs sa ating secret ingredients. Love. Always put love when you cook para mas yummy ang ating niluluto. Ayan na po siya. Haluin lang natin maigi. At para magiging ready na po siya for steam. I-steam po natin siya for 20 minutes. 20 minutes po every salang natin sa ating steamer. At wala din akong steamer na maganda kaya gumawa lang din ng paraan sa Eva Chef para makapag-steam ng ating kutsinta. At tingnan nyo mamaya ang resulta natin ng ating kutsinta mga palalabs. So very yummy and simple lang po. Simple lang ang ating gawa na kutsinta. Diba mga palalabs? Magandang pang negosyo po ito mga palalabs. Ano pang ginagawa nyo? Try na. Try na mga palalabs. Meron na tayong yan, simpleng kutsinta lang. Pero mas yummy. Diba? Ganun lang kasimple gumawa ng kutsinta. Ayan na siya mga palalabs. Ready na po siya. Oh, ganyan lang yung ating mixture. Diba? Simpleng-simple lang mga palalabs. Oh. Ganon kasimple. Halo-haluin lang natin siya kasi parang hindi pa nahalo maigi yung kanyang caramel. Kaya haluin muna natin siya ng haluin. Yan. At ready na siya to bake. At ito yung ating gagamiting molder mga palalabs. Meron akong molder na ganito. Diba? It's ready na for steam. At ayan na nga mga palalabs. Ready na yung ating steamer. At andyan na rin yung ating molder. Lalagay na natin yung ating mixture ng kutsinta. At hanggang sa 3/4 lang ng ating molder yung ating ilalagay para hindi siya aapaw at saka madali siyang maluto. Ayan. Diba mga palalabs, ganun lang kasimple gumawa ng kutsinta. O diba? Madali lang siyang gawin, madali lang siyang lutuin, at konting ingredients lang. Ganun lang kasimple. Meron na tayong masarap na kutsinta. O diba? Ganun lang kasimple mga palalabs. Kaya ano pang ginagawa nyo? Try. At sundin lang ang mga ingredients. Ilalagay ko ang mga ingredients sa description ng ating video mga palalabs. Easy to follow po ang aking pagkagawa. Diba mga palalabs, and ready na po. Ayan, cover na natin siya hanggang sa maluto yung ating kutsinta. At habang nag-i-steam naman tayo ay ito naman ginagawa ko yung nyug po siya mga palalabs, crunch. At sinangag ko po siya para gawin nating toppings sa ating kutsinta kasi nga po wala tayong fresh na nyug dito sa kung nasaan man tayo, nandito sa gitnang silangan, wala po kong makitang fresh na nyug. At kung meron man, siguro medyo kamahala ng presyo, kaya etong ginawa ko. Kaya, ayan, di ba mga palalabs, gawin lang natin siyang konting brownish para mas
Yummy! O diba mga palalabs, ganun lang kasimple ang ating topping sa ating kutsinta. Ayan na siya mga palalabs. So yummy! Ang bango-bango. Ganyan na po ang itsura ng ating nyog na sinangag ng konti. Ayan! Ang bango-bango po niya mga palalabs. Super yummy! Charan! Luto na ang ating kutsinta mga palalabs. So very yummy na. Ayan, luto na siya mga palalabs. Diba? Ganyan ang kabilis ang ating kutsinta. Ayan na mga palalabs. Ayan ang ating kutsinta mga palalabs. O diba? Very easy lang. Masarap na ang ating kutsinta and with secret ingredients, our love. Mauna ni ang atong finished product mga palalabs. Lagyan na natin ang ating pang toppings na nyog. Ayan po siya mga palalabs. Ready na ang ating kutsinta. Very yummy yummy na. Kain tayo mga palalabs. So, diba? Sarap-sarap ng ating kutsinta. Ayan na po siya ang ating tapos na ang ating kutsinta mga palalabs. So, diba? Sinong may gusto dyan? Kainan na!